Hello, kumusta po kayong lahat? Ito po ang inyong old buddy, si Nurse Kaloy. Meron po ako isang video, isang paalaala, isang wake-up call dahil sa pangyayari sa ating mga politicians. Marami nang nangangarap na tatakbo nitong coming midterm at saka presidential election sa 2028. Ang midterm election ay ito pong 2025. Marami na pong lumalabas na mga surveys tulad ng Pulse Asia, sa Okta. At yung nga po na nangunguna ang mga Tulfo brothers. Andyan si Erwin, tsaka si Bitag, si Ben. At si Rafi Tulfo naman ay nangunguna sa presidential election. As early as this time, meron na po sila mga surveys. At ang pamilya Duterte naman ay siyempre si VP Sara nangunguna rin sa presidential election at nasa top 10 si former President Digong sa Senado. At si Pulong Duterte ay nasa Kongreso, malamang aakyat yan bilang isang senador, at si Baste, ang mayor ng Davao, ay aakyat din bilang congressman. Ngayon po, kaya ako sinasabi parang heads up po sa inyo to dahil ang kailangan ay talino. Kung maibabalik ko po ang aking nakaraang vlog tungkol kay Miriam Defensor Santiago, ang sabi niya, only idiot politicians wins with the vote from an idiot voters. Ibig sabihin, mga obob lang na mga politicians o politiko ang mananalo kung ang boboto ay mga obob na botante rin. Kaya ang sinasabi ko po, madadala na kayo. Wala na ang Marcos at Aquino feud. Ang bago ngayon ay ang Duterte clan at ang Tulfo brothers plus yung kanilang pamilya. Ano ang mangyayari sa ating gobyerno? Isa-isahin po natin. Sa ngayon po, si Rafi Tulfo bilang senador ay binabas na po yan. Maraming mga complaints sa kanyang mga paghalipusta sa mga resource persons, kasundaluhan, mga netizens. Although nakakatulong daw siya sa mga mahihirap. Yun po ang kanyang pinaglalandakan na marami siya natutulungan. Ngayon, si Erwin Tulfo naman ay may mga kaso tungkol sa kanya nationality. Si Ben Tulfo, ewan ko lang, wala akong masabi sa ngayon kasi broadcaster pa siya, wala pa siya sa politics. Mapunta naman po tayo kay Sara Duterte. Marami rin pong issues tungkol sa kanya. Sa DepEd, wala siyang imik sa WPS or West Philippine Sea scandal or issues. Si Digong Duterte may kaso rin siya sa ICC, sa mga human rights violations, etc. At si Pulong, tahimik din sa Congress. Pero meron din siyang mga sinasabi tungkol, o may nababalitaan din sa kanya tungkol sa 51 billion pesos ba yan na nawawala o na hindi alam, walang resibo kung saan nagastos. At si Baste, kita nyo naman ang ginagawa ngayon sa Davao, yung kanyang sinasabi na drug war. Marami na rin issue ngayon yan. Kaya kayong mga kababayan ko, isip-isip po tayo, bumoto po tayo kung sino ang nararapat, hindi yung dahil lang sa mga boladas, boka-boka, grandstanding. Kasi isipin nyo, kung kayo ay boboto ng isang presidente na ang hangarin ay kanilang pamilya lang, self-interest, anong mangyayari sa inyo? Kayo ang kawawa. Ako gusto ko nang bumalik ng Amerika. Nagrehistro ko sana para bumoto. Nagpa-dual citizen na ako. Pero sa nakikita ko, marumi ang politics dito sa Pilipinas. Ewan ko lang. Sa aking mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Balik ko, ulitin ko sinabi ni Miriam Santiago. Mga bobong politicians ang mananalo
kung ang mga botante ay obob din. Kaya gamitin po ang ating konsensya, puso, pag-iisip para sa ating bayan. Yun lang po, maraming salamat.